Alright, welcome back to my channel mga guys. At ito, meron tayong bagong balita, preskong-presko. Rodante Marcoleta tatakbo senador, payag ba kayo? O yan, comment naman kayo dyan mga guys, no? At ito nga, nahagip ng aking mga tenga, itong kay PH Update. Shout out po sa iyo, sir. PH Update, oo, magaling po ito na commentator. Palakpakan po sa kanya. At saka support po kay PH Update. Isang subscribe po sa kanya. Ito na nga po mga guys, no? Tunghayan natin itong kay Rodante Marcoleta na nag-anunsyo po siya na tatakbo na po siya bilang senador. Yan, di ba? Marami tayo looking forward tayo dyan. Let's go. Pakinggan natin si PH Update. Dito sa video na to, nagsalita na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta. Unahin na muna natin itong kanyang pag-aanunsyo na to. At tayo ho hindi binigo nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Sana naman, wag din ho natin siyang biguin sa 2025 midterm election. Yan. Pakinggan ho natin mga kababayan. Let's go. Number 12 na kayo, no? Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcoleta? For senator or congressman? I'm now running for senator. Okay. Kasi po, Yan. For senator. Narinig nyo, for senator na yan, ha? Let's go, Marcoleta. tapos na yung aking termino. Marami po ang mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Ayun na nga mga kababayan, Yan. para dun sa mga talagang nananawagan sa pagtakbo nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa Senado sa 2025 midterm election, hindi ho tayo binigo ng mama. Yan. Kaya naman, ngayon kung nag-anunsyo na itong si Congressman, wag ho natin siyang biguin. Gawin ho natin yung part natin bilang taga-suporta dito kay Kong Dante dahil napakahirap po ng laban na to. Kahit si Congressman Rodante Marcoleta, alam niya ho kung ano yung mga pagdadaanan natin dito sa pagtakbo niya na to bilang senador sa 2025 midterm election. Kagaya ng sinasabi ho natin dito paulit-ulit, yung mga talagang itinutulak natin dyan sa Senado, wag ho natin kalimutan baka hanggang social media lang tayo no, baka hanggang views lang tayo. Nakamanto ko dahil mainit itong si Congressman. Hindi ho, itulak ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Prinsipyo ho. Yan. Yun ang dapat tayuan natin ngayong mga panahon na to. Dahil pagka nagkataon, buhay ho ng ating mga mahal sa buhay, yung mga susunod na generasyon, ang makukompromiso pagka nagpatuloy itong mga ganitong klaseng patakaran sa ating bansa. Ayun na nga mga kababayan, no? Isang masigabong palakpakan para dito kay Congressman. Panalo. Yan. Tama yan, no? Palakpakan talaga tayo dyan. Congratulations, no? In advance, Congressman Marcoleta. Oo. Kailangan po namin kayo. Oo. Lalo din dyan sa Senado. Oo. Para ma-remind nyo naman po yung ibang mga senador natin ngayon na kukunti lang po ang kukunti lang po dyan ang may alam po talaga sa paggawa ng batas. Lalo na sa paggawa ng batas. Kasi halos karamihan na ngayon dyan, puro na pamulitika ang mga galaw po nila. Wala pong kumpay yung hiring-hiring nila. Mr. Marcoleta, tingnan niyo po itong si Risa Hontiveros. Ilang buwan na ba yung mga hiring-hiring nila dyan? Wala silang mga suggestion for making a law. Wala nga silang pinalabas na gagawing batas dyan sa hiring-hiring nila, di ba? Yan, dapat kailangan natin yung mga matatalino katulad ni Sir Dante Marcoleta. Yes! Panalo kayo dyan, Sir Dante. Alright, mga guys, no? Comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa pag-announce po ni Congressman Marcoleta. At dumayo naman tayo dito sa topic ng impeachment. Alam nyo ba itong impeachment, mga guys, narinig ko po sa isang pahayagan. Itong si Tulfo, umiepal dito sa usaping impeachment. Oo. Si ano to? Congressman Tulfo. Your Honor ka rin, Your Honor. Alam nyo ba, Tulfo, mga guys, ito, umiepal. Before ka nagsalita yan sa about kay Sara sa impeachment, naalala ko, nagpa-interview ka, nag-announce ka noon na tatakbo ka kasi kinumbinsi ka ni Pangulong Marcos. Saka nung time na yon, doon ka nagpahayag na pwedeng i-impeach basta mayroong basihan. At pangalawang interview, ito na,
Pinupunto mo Congressman Tulfo na dahil sa pag-take ng oath ni BP Sara sa Congress is a sign of disrespect, something like that. At pwede nang ipa-impeach. Gago, sinuplak ka nga ni Atty. Libayen. Na pwede ba 'yon? Dahil lang na-offend kayo, nagalit kayo, ipapa-impeach nyo, di ba? 'Yon. Yung mga ganyan na klaseng pag-iisip, kailangan na unain yan ni Rodante Marcoleta diyan sa Senado. Oo. Di ba? Ganda. Ayos. We will support you po, Congressman Marcoleta for Senator, no? Kasi wala namang ibang mga kwenta itong mga tumatakbo eh. Tingnan mo yung slate ni President Marcos ngayon. Kumalas na si Aimee. At saka sumunod naman ito si Lacson. Naalala si Lacson mga guys. Na ng isang vlog ko na talagang sinabihan natin na ikaw pa nagsabi na magnanakaw itong mga politikong ganito tapos ngayon magkasama kayo. Nakonsensya siguro. Kumalas. Oo, kumalas. Dalawa na sila. Itong si Aimee din kumalas. Ayan. Yan na ang seleksyon ngayon sa slate ni Marcos. Kaya medyo mahina ang loob siguro ni Mr. President ngayon. Mr. President. Sa makalawa or next week, baka meron na naman kakalas dyan. Di ba? Lisa Marcos, gawan mo ng paraan yan. Kung gusto mo, talian mo yung slate mo. Mahilig ka naman sa ganyan eh. Yan mga guys. Ito ang matinong kandidato, si Rodante Marcoleta. We will support you po, Congressman Marcoleta. Tama po yung desisyon nyo. Tama po yung hinala ninyo na dahil sa mga panawagan ng mga tao. Oo, kailangan namin ng mga taong katulad ninyo. Oo, lalo na kami dito sa Mindanao. Congressman Marcoleta, no? Alam niyo naman na kukunti lang ang mga fighter talaga na politiko dyan. Pero kami, lumalaban din kami dito. Akong Marcoleta. Wala pong bayad itong mga vlogs namin. Talagang tumatayo lang po kami. Lalo na sa ganitong panahon na hindi namin matiis yung pang-aapi nila dito sa pamilyang Duterte. Na ito pang pamilya ang walang ginagawang masama, ang hindi kurap, at ang nag-aako sa puro mga kurap, mga krokodilos, mga hinayupak, mga kapal na mukha, mga walang utang na loob talaga. Oo, lalo na ito si Tambayuda, harap-harapan, ginagamit ang pera ng taong bayan dahil lang dyan sa ayuda-ayuda. Alam niyo yung ayuda kasi mga guys, that is only once a year. So, ibig sabihin, 5,000 lang ang kantidad ng isang tao dyan kay Tambaluslos, tapos na. Patuloy sila sa mga kalukuhan nila. Kaya kailangan natin ng isang Dante Marcoleta dyan sa Senado para masuplak naman itong mga style ng mga pag-grandstanding. Oo. Wala sa subject, puro puro pamolitika. Hiring-hiring. Yan, maganda yan mga kababayan, makakarating na rin sa wakas itong si Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Kasi nag-back out to last time. Kaya pakita po natin ang support natin kay Dante Marcoleta mga guys. Mabuhay po si Dante Marcoleta. So far, maganda po yung announcement niya. At itong PDP, support po tayo dyan sa PDP, no? Kung ano ang announcement ng PDP. At saka yung mga slate po huwag din natin kalimutan, ng slate po ni Pangulong Marcos, tulungan din natin. Tulungan natin na ihatid ng mahusay doon sa inidoro. Oo, kung gusto niya magpa-escort pa itong si Lisa Marcos, ipa-escort natin si Lisa Marcos at lagyan natin ng red carpet silang lahat papunta doon sa inidoro. Ay, nako. Pasensya po, Lisa Marcos. Alam niyo naman kasi, hindi natin mapigilan talaga ang sama ng loob ng mga tao. Minsan, napapamura. Minsan, napapatawa na lang. Para kang king koy na first lady. Nakakahiya po kayo. Nakakahiya. Lalo na mga intriga sa inyo. Sana kung sinagot niyo ng mga diretso yan, siguro maintindihan pa natin na okay, ganyan.
Wala kayong mga sagot eh. Lahat dito kay Kati Binag, itong sa drug issue. Naku, Marcos, sabi mo pa, yung bagong Pilipinas mo, bawal ang waldas. Pero sa birthday mo, grabe yung waldas mo. Di ba? Alright mga guys, Ako, masaya ako ngayon na nag-announce ito si Marcoleta. Let's go. Let's support Marcoleta. Thank you po for watching. Hanggang dito lang po tayo. Next time na naman po. Okay. Mabuhay po kayong lahat.